serbisyo sa tao ng totoo, eh, hindi na kailangan ng batas, actually. Di ba po? Sumasang-ayon po ba kayo sa akin? Kasi dyan madali naman malaman kung sino yung mga politiko na may anomalya. Nag-umpisa lang ang kotse second hand. Nung tumagal naka 4x4 na, pati bodyguard naka 4x4. Siguro naman 1+1. Diba? Yun lang naman siguro. Pero sana po, itong pagkakataon na to, kunin natin, yakapin natin to. Kasi ang tao, gusto ng tao, ngayon. Ngayon po, ngayon. Alam naman natin yun Itong oras na to, magtulong-tulong tayo na ilabas natin yung totoo. At pag nilabas natin ang totoo, bayani tayo sa paningin nila. Kaya, sir, maraming salamat po. Hindi pa po kami tapos. Kayo lang po, sir. Sir, dalhin niyo yung pagkain niyo po. Opo. Baka may FOI kayo dyan. Ano ba? Hello, ma'am. Wag na, makakasuot tayo ng video. Ma'am, naibigay niyo na po yung mungkahi niyo kanina. Dilipat lang po ako sa Department of Budget. Opo. Sir, ano po ang opinion niyo sa FOI natin? Magandang umaga po, Mr. Chairperson. Mula po sa DBM, marapati niyo po. Kami po ay nasa spotlight po. Ano kayo? Spotlight. Opo. Opo. But siguro po, Mr. Chair, ibigay natin po namin konteksto kung bakit po kami nandito ngayon sa pulong na ito. Under the leadership of Secretary Pangandaman, ang DBM po ay part, or ang Pilipinas po ay part ng Open Government Partnership. Ito po ay isang organisasyon na binubuo ng maraming bansa. Global organization ito. Ito yung tulak nito ay transparency, accountability, and citizen participation, Mr. Chair. Yun po talaga yung values na kinakarga ng organization. At ang Pilipinas po actually ay founding member ng organization. Dito po sa ating bansa na institutionalize po yung Open Government Partnership or ang OGP kung aming tinatawag, no? At ang chair po ng Open Government Partnership dito sa Pilipinas ay ang DBM. Kaya po nandito kami ngayon at parte kami ng pagsusulong ng FOI or what we are advocating as right to information. Kasi yun po naman talaga yung nasa saligang batas, ang right to information ng ating Ibig niyo pong sabihin, open din po ang DBM. Kahit sino magtanong, open po kayo. Actually, Mr. Chair, we in the DBM is... Kung ba, wala pong batas. Yes, open po kayo. Kahit sino magtanong. Yes, Mr. Chair. Actually, we have been we have initiatives in the department for transparency, and a lot of the data and a lot of the information that is held by the department is made available to the public through our website. And ngayon po, pwede po maitanong kung marami pong nagtatanong sa inyo ngayon? Marami po. And we also have our CSO desk, no? Meron po kayong website na pwedeng pasukin? Yes, sir. And we're very active in publishing. In fact, nung tinurn over namin yung National Expenditure Program sa Kongreso, agad-agad po namin pinublish sa aming website para po wala pong agam-agam ang taong bayan kung ano po ba ang nilalabas. Napakaganda po nun. Lalo po ngayon. Yes, sir. And that has been the practice. Pwede po ba na mas paigtingin ninyo? Kasi meron pong ang problema ko po kasi ngayon, ang tao uhaw sa information. Meron din naman ng gugulo. Sana mas, yung pag tayo papunta dapat sa magpakalma ng tao. Di ba? Hindi tayo dapat papunta doon sa paguluhin natin yung tao. The more na nagbibigay kayo ng tamang information, kumakalma yung tao. Sana magtulungan po tayo doon. Huwag tayo magpadala
doon sa mga grupo na gusto manggulo. Kasi hindi tama yun para sa hindi makakatulong yon sa bansa natin, lalo sa ekonomiya. Sana po doon ang tumbok natin lagi. Ikayatin natin yung tao na kumuha ng informasyon sa maganda at mapayapang paraan. Dahil hindi naman nyo po pala tinatago. Yes. Ulitin po natin, hindi po tinatago ng DBM Opo. ang information. Anytime, pwede po nilang hingin sa inyo. Yes, Mr. Chair. Ano po yung papasukin nilang website? Meron po bang ganun? dbm.gov.ph. Yun lang po yung official website. Yun lang. Ano po ulit? dbm.gov.ph. dbm.gov.ph. Yes. Yun po, mga kababayan, huwag po masyadong mainit ang ulo. Opo, ito po. Kung hingin po natin sa kanila, ibibigay niyo po yun. Yes, Willingly. Hindi na po nila kailangan hingin kasi nandun na po. Ayun po. Maraming salamat. Meron po ba kayong gusto dagdag? Binibilisan ko lang po kasi masama na yung tingin sa akin mo. Gusto nang kumain Mr. Chair, we would just like to manifest that we are very thankful under your leadership in this committee na gumagalaw na po yung Freedom of Information Bill, and rest assured in the department under the leadership of Secretary Pangandamen and under this office of the Project Management Office, we will push this LEDAC, and we hope that kayo po, sir, Mr. Chair, and the rest of our honorable legislators here in the Senate will work with us in pushing and lobbying it in the LEDAC, sir. Maraming salamat po, Atty. Solis. Opo, napakaliwanag po nun. Mga kababayan, anytime po, pwede po ninyong makuha. Hindi kailangan ng permission, basta bukas lang. Sir, News and Information Bureau, Mr. Jericho Paloma. Sir? Good morning, Mr. Chair. To illustrate po yung posisyon ng News and Information Bureau on FOI, magkukwento lang ako ng background. So, ang background po ng News and Information Bureau, 1 minute, less about, yung history po ng News and Information Bureau po, nabuo po siya nung EO 297, nung revolutionary government. Same year na bumaba po yung 1987 Constitution. 1987? Yes po. Saan po kayo? Doon sa Freedom Constitution? Kasi dalawa yan Yung EO 297 kasi pagkatapos ng EDSA Revolution, di ba? Freedom Constitution. Yes, doon kayo pumasok. Yes po. So, nung... Bakit tumanda ka na dyan? Ay, hindi pa po. Galing po ko ng private before po. Pero ang point po doon po, same taon po siya nung binaba yung 1987 Constitution, yung pinakunang version ng FOI, hanggang kami po, nung nabuo po yung PCO. Ang punto po nun, yung taon na po yun yung taon na binigyan ng gobyerno ng sa pamamagitan ng konstitusyon, batas, na ma-empower yung mga tao. So sa NIB po, ang News and Information Bureau po ay isang official newswire ng gobyerno para magkaroon ng timely, accurate, at saka free information ang mga tao. So yung panukalang batas po na aim to consolidate all the pending bills on both chambers of the Congress po is mas makakatulong sa NIB para mas mapadali yung trabaho namin po na maipahatid yung mga balita about sa Pangulo at saka sa gobyerno po, kasi ang mandato po namin ipahatid yung balita about the government in general and the presidency in particular po. Kayo po ay nasa ilalim ng anong PCO po. Nasa ilalim. Apo. Okay. Thank you, sir. Apo. Ma'am, Attorney Cathy May Elnas ng National Printing Office. Ma'am? Good day po, Mr. Chair, and to everyone. So, for the National Printing Office, to inform everyone, we are an adjunct agency of the Presidential Communication Office as well. So, the office would like to express its utmost support in the passage of the possible comprehensive bill regarding to the freedom of information. Particularly, this is very timely and relevant with what's going on with our government right now. We need transparency, we need accountability, especially with our government officials and our responsibility towards the Filipino people as public servants. So as the National Printing Office, we are basically in the end goal when it comes to bills or passage of law. Rest assured, if there is a need to participate in this, like the publication, very much we will be willing to participate in this matter.
Maraming salamat po, attorney. Parang may nawawala doon, ha? Miss Geraldine, nawawala si Miss Geraldine? Okay, baka... Okay. Sir Patrick Akupan, sir? Maganda nga po. Youth. FOI Youth Initiative, sir. Okay. Okay. Maganda nga po, Mr. Chair, and maraming salamat po sa pag-convene ng organizational meeting na ito. Ang FOI Youth Initiative po ay youth arm po ng Right to Know Right Now Coalition. So kami po ay isang organisasyon na tumututok talaga na magkaroon na ng batas tungkol dito. Ngayon, ang nandito po kami upang sabihin lang po na kami po ay nandito para suportahan po ang committee na sa paglalayo na magkaroon ng Freedom of Information Bill. Paulit-ulit na po nating sinasabi na 1988 pa po, 8th Congress pa natin ito ipinaglalaban at sana po ay ngayon na po yung tamang panahon para ito po ay sa wakas maging isang batas. Sir Patrick, pwede po ba kayong makasama namin sa panawagan? Kasi may mga panawagan na sunugin ng Congress, sunugin ng Malacanang. Pwede po bang kayo din ay magsalita na dapat ang panawagan natin ay ipasa ang FOI? Pwede po bang ganun? Mr. Chair, palagi naman pong ganyan po ang mensahe po ng civil society organizations. Ngayon lamang po, syempre hindi po isang madaling trabaho ang kumausap at maglobby sa Congress kung wala pong malinaw na commitment mula po sa mga nasa itaas na ito ay sa wakas magiging isang batas. Ngayon po, lagi naman pong nandito po ang civil society, nandyan po ang Right to Know Coalition at syempre po ang mga miyembro po nito kasama po ang FOI Youth Initiative. Dahil wala na pong ibang mas timely na panahon upang ito po ay pag-usapan. Hindi na po natin kailangan pag-usapan ng mga detalye, pero sa dami po ng mga kasalukuyang pinag-uusapan kung paano ginagastos ng gobyerno ang public funds, nadidiminish po yung public trust na tinatawag at mahalaga po ito para sa ating mga institusyon dahil hindi naman lahat ng nangyayari sa gobyerno ay hindi tama. Kailangan lang din po ng ganong paliwanag at makakatulong po dito ang freedom of information. Napakaganda po pagkakapartner po kayo sa kapayapaan. Kasi youth. Lalo po ngayon, ang youth kasi ang ginaganon Diba? Gumaya tayo sa ganon, gumaya tayo sa ganito. Anak na, ilang taong ka na ba? 27. O, anak, hinihingi ko yung boses mo. Na kung meron tayong dapat isulong, itong FOI, sabihin natin sa mga kabataan, ito yun. Ito yung pagkakataon. Hindi yung kung ano-anong hindi tayo gagaya. Dapat ang ginagaya natin sa ibang bansa, yung best practices, hindi yung violence. Salamat, Mr. Chair. Sa katunayan po ay talagang sa kasalukuyan, limitado yung espasyo ng mga kabataan sa pag-access ng information. Meron po tayong executive order pero ito po ay sa executive branch lang at marami pa po tayong kailangang ayusin na tanging ang FOI law lamang po ang makakapag-amend. Okay. Salamat po, Sir Akupan. Sir Nepomuceno, baka may gusto po kayong idagdag? Yun lamang. Kami po ay nag-submit ng aming preliminary comments doon po sa balangkas ng batas ay meron kaming mga tinatawag na sa tingin namin ay baseline requirements ng isang progresibong batas. Ang isa pong aming sinasabi ay kailangan din nating alagaan na hindi maging malabnaw ang magiging batas. At kung hindi palakasin yung garantiya na ibinigay na ng konstitusyon at gusto din namin Mr. Chair ipahatid na kami ay handa na mag-participate kung mag-create man kayo ng isang technical working group para mag-consolidate ditong various versions dito at pangwakas po Mr. Chair ay yun pong inyong mga suggestions ay Sir, may tanong lang po ako. Nung ginawa po namin yung committee report, nun hindi po kayo kasama? Nung 19th po? Kasama. So, okay na po ba sa inyo yung committee report o may babaguhin pa po tayo? Meron po kaming ilang gustong imungkahi pa. Kung wala pong TWG ay amin pong isasabit very specific. Meron po. Kung meron po kayong mga, lalo po ngayon, sa nangyari ngayon, sigurado marami po kayong suggestion. Yes, isasubmit po namin para ma-consider in a strengthened committee report, Mr. Chair. Sir, asahan po ninyo
na kayo po ang